Katupa Vlog, baka pwede mong ipaliwanag yung Hebreo 1 talatang 9. Well, Katupa, ganito po ang nakatala. Pakinggan niyo po. Katarungay iyong mahal sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang tanging tangi. Well, Katupa, ayon sa talatang ito na gusto mong ipaliwanag ko, kung babasahin mo to ng buo, simula sa talatang 8 hanggang dito sa 9, ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ngunit kung babasahin mo siya sa simula sa talatang 8, ang tinutukoy naman po sa talatang yon ay ang trono po ng ating Panginoong Diyos o trono ng Ama. Ngayon, ano ang sinasabi dito sa talatang yon na trono? Ang sabi doon, ang trono na yon ay maghahari ng walang hanggan. So yun po yung trono na yon, ang binabanggit po doon ay ang gawain o tungkulin ng Panginoong Diyos. Yung tungkulin na yon, yun yung ipagkakaloob sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng kapangyarihan ng Ama ay ibibigay sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi po nangangahulugan na porkit meron ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo na nanggaling sa kanyang Ama o sa tunay na Diyos, ay siya na rin ang Diyos. Sumali pong pagkaunawa o banal, sumali pong interpretasyon po yun. Sapagkat si Kristo po ay pinagkalooban lamang ng kapangyarihan ng Ama. Ang lahat po ng nasa Ama ay na kay Kristo na. Kaya nga ayon dito sa talatang gusto mong ipaliwanag ko, ang sabi dito, katarungay iyong mahal sa masamay namumuhi. Ganun po ang ating Panginoong Hesukristo. Tuloy natin, no? Kaya naman ang iyong Diyos, no? May binabanggit po, may tinutukoy dito. Kaya naman ang iyong Diyos. Napakalinaw po na mayroon pong tinutukoy na ang sabi, kaya naman ang iyong Diyos. Ang Diyos daw ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama. Ang sabi dito, tanging ikaw ang pinili, no? Ang sabi po, tanging ikaw, tanging ang Panginoong Hesukristo ang pinili ng Diyos. Higit sa sinumang hari, no? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo po ay ginawa po yan ng Ama ng tunay na Diyos na hari ng mga hari. Kaya nga ang sabi dito sa talata, ikaw ang pinili sa sinumang hari. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo nga po ay hari ng mga hari. Siya ang pinakamataas sa lahat sa mga hari. Kaya ayon sa talatang ito na gusto mong ipaliwanag ko, ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi po nangangahulugan na porkit nandyan na sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan ng Ama o ng tunay na Diyos, ay Diyos na rin ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang sabi nga dito, kagalakang tanging-tangi. No? Ibig sabihin po, ang katumbas po ng kagalakang tanging-tangi, ibig sabihin po niyan ay dala-dala po ng ating Panginoong Hesukristo, ang trono o tungkulin ng ating Diyos Ama. Ang tungkulin po o trono ng ating Panginoong Hesukristo ay tanging-tangi niya o dala-dala niya. Sapagkat yun ang kanyang gawain. Gawain ng Ama, gawain ng ating Panginoong Hesukristo ay wala pong pinagkaiba. Pero ayon na nga sa aking pagpapaliwanag sa pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi po sila iisang Diyos na tunay. Si Kristo po ay ginawang hari ng mga hari, ginawang Panginoon, ginawang Kristo. Sino po ang gumawa sa Kanya? Ang tunay na Diyos. Kaya yung trono ng Ama, yung trono ng tunay na Diyos, o gawain o tungkulin, ay na kay Kristo na po. Yun po ang tamang banal na pagkaunawa. Maraming salamat po, Katupa.